Taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang paningin ko, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa gusto at mo ang hari sa puso't isipan ko. Huwag sana kami bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid, muli nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa katanghaliang ito. At ganun din po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila, sa ating mahal na po kunsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente, muli magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Sadyang ang Panginoon ay napakasupresa po, sapagkat hindi ko sukat akalain na sa mga sandaling ito, muli naririto ako sa inyong harapan upang maging bigay daan ng magsisipagbahagi ng ating mga kapatid na kung paano nila natanggap ang kahiwagaan at ang biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, bagamat hindi po ako ang facilitator at sadyang wala po tayong tema, sapagkat ang bawat isa po nais ko rin na maihayag ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Bagamat wala po akong tangan na listahan na magsisipagbahagi, sila po ang bawat pagbabahagi ay isa-isa ko pong taus-puso kong lalapitan upang ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na bagamat ang ating kapatid marahil ay mayroong kaunting dalahin sa kanyang dibdib, kung kaya hindi po makapagbabahagi ng kadakilaan ng Ama na sa kanya ginawa. Ganun pa man mga kapatid, marami pong nais magsipagbahagi. At katulad nga po ng aking nasabi, bagamat hindi ko po ngabatid ang kanilang mga pangalan, subalit taus-puso sa puso kung isa-isang lalapitan. We praise and will thank you, Lord, sa magandang oras at panahon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang makapakinig ng banal mong aral mula sa iyong kinalugdan na si Apo Kunching. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ang mababahagi ko po sa inyo ngayong umagang ito sa pag-akay sa akin ng Panginoon sa pamamagitan po ng aking anak na kasama ngayon. Muli po pinahintulutan ng Ama na banyusan po uli ang aking anak dahil po nung una po, siyam na buwan pa lang po siya nung nadako kami dito, dahil po tumitirik po yung mata niya pag po umiinit. Subalit, kay buti ng Panginoon, sapagkat hindi po niya pinahintulutan na agad gumaling yung anak ko, dahil sa kaparaanan nga po niya, dahil gusto po niya na ako ang magbata dito upang magpakilala po siya ng lubos sa akin.
Kaya pinupurit, pinasasalamatan ko po ang ating dakilang Ama sapagkat sa ganong kaparaanan, sa mga pagdalisay na pinagkaloob niya po sa aking buhay, lubos ko po siyang nakilala at nabuhay po yung matagal na namatay sa aking buhay. Yun po yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya papuri po at pasasalamat ang ibinabalik ko po sa ating Panginoon. At alam ko po sa ganitong kaparaanan, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, alam ko po na mayroon siyang nais ibahagi muli sa akin. At yun po ay taos puso ko pong tatanggapin lahat dahil alam ko siya po ang may kapahintulutan ng lahat ng ito, sapagkat hindi man po ako naturingan na isang alagad, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat napakalaking bagay po yung ipinagkaloob niya sa akin na pandama. Sapagkat magbuhat po nung binigay niya sa akin ang pandamang ito, naging matibay na pananampalataya sa Kanya at sa buong pamilya ko po na sabi nga po ni Apo, dapat na nga daw pong igawad sapagkat hindi lang daw po sa dambana ang paglilingkod. Yamang ipinagkaloob nga daw po niya, wag daw po akong malumbay kung mayroon na hindi tatanggap. Subalit napakabuti nga po ng Panginoon sapagkat sa ganitong kaparaanan, damang-dama ko po siya sa aking buhay. 10 po ng aking pamilya. Dito po ako humuhugot ng aking lakas. Muli pong pinadama sa akin ng Panginoon nung pong nagbubuntis po ako. Magdadalawang buwan pa lang po ako sa aking pagkapanganak. Mag-aapat na buwan po nung pong pina-ultrasound po ako ng mahal na apo sapagkat wala nga pong pintig ang bata sa aking sinapupunan. Subalit kay buti nga po ng Panginoon, sa ganong kaparaanan, hindi po niya ako binigyan ng kaba, ng alalahanin. Napakalaking, sabi nga po ng mga alagad, napakasarap damhin sa puso na ang Diyos ay buhay. Ang pagluha ko pong ito ay sadya nga pong sabi nga po ng mga alagad, napakahirap liripin kung paanong kaligayahan ang madarama mo kapag ang Diyos ang naghahari sa puso mo. Hindi mo kayang ipaliwanag, lalo na kapag may taong hindi kayang tanggapin kung ano yung meron ka na tinanggap mo sa Panginoon. Napakasarap ipagsigawan na ang Diyos ay buhay. At sa ganong kaparaanan nga din po, madarama mo ang Diyos kapag hindi ka kayang tanggapin, lalo na kung sarili mo pang pamilya. Subalit napakabuti nga po ng Panginoon sapagkat sa ganitong pagkakataon, damang-dama ko na kung sino man ang tao, lalo na ang taong tumatanggap sa Kanya, nananalig ng lubos, hindi niya hayaan na malugmok o makadama man lang kahit katiting na masakit na magmumula sa kapwa mo tao. Sabi nga po ng iba, magbuhat daw po nung mapunta ako sa dakong ito, para daw po akong nasiraan ng ulo. Sabi ko naman, siguro nga
nasiraan na ako ng ulo sa sobrang pagmamahal sa Diyos. Dahil napakahirap nga pong ipagpalit kung ano yung tinanggap mo dito, kung ano yung natutunan mo. Dahil sa araw-araw ng pamumuhay mo, nagagamit mo, walang magiging sayang, walang magiging kulang. At totoo nga din po yung sinasabi ng mga alagad na kapag ang Diyos ang tinanggap mo, hindi ka po pwedeng magtanong. Wala kang pwedeng itanong sa Diyos kung bakit nangyayari sa buhay mo. Dahil may bahagi sa iyo ang Ama na kailangan mong maging matatag, kailangan mong ipaglaban, kailangan mong ipagsigawan. Lahat kailangan mo pagka Diyos na ang nasa puso mo. Nung pong malapit na po akong manganak, nag-umpisa po ako ng October 5. Dumulog po ako sa mahal na Apo. Sabi po, kasi po ang due date ko lang po October 4. Kaya po nung dumulog po ako kay Apo ng October 5, sabi po niya, ang kinin mo anak na may lagpusan mo lahat yan at makakapanganak ka ng maluwalhati. Subalit, sadya nga po ang tao, maraming paratang. Dahil po magbat po nung nagbuntis po ako hanggang po sa nakapanganak po ako, hindi po ako pumunta ng ospital. Dito lang po ako araw-araw hanggang po sa nakapanganak po ako. Halos 1 buwan po akong nagle-labor. Sabi po ng mahal na po, huwag ka ekang mag-alala anak eka, hindi eka maju-due date eka yung baby mo, sabi niya po. Tapos po, nag-text po sa akin ng mahal na Apo, sabi niya, mahal na anak, sabi po niya na pinapahintulutan ko na ekang pumunta ka eka ng ospital, patingin ka sa doktor sapagkat marami eka ang paratang sa mga taong nakapaligid sa iyo, sabi po niya. Pero totoo po yung sinabi ni Apo, kahit po na nandun po ako sa bahay, hindi po ako masyado nakakapunta dito, alam niyo po kung ano yung nangyayari sa akin. Kaya buhay na buhay po ang Diyos sapagkat wala man po ako dito sa dambana. Patuloy at patuloy niya pong naantabayanan yung mga anak niyang matibay na nananampalataya sa Kanya. Sabi po sa akin ng mahal na Apo bago po ako pumunta ng ospital, sabi niya, anak, pagdating mo sa ospital, pa-ultrasound ka nila, sabi po niya. Buhay po ang Diyos, pagdating ko po ng ospital, pina-ultrasound nga po ako. At naging resulta po ng ultrasound, sobra daw po sa tubig yung bata kaya hindi po agad lumalabas. Kailangan daw po maano muna po yung tubig. Nagpunta po uli ako dito kay Apo, pinakita ko po yung ultrasound. Yun nga pong sinabi ni Apo, totoo nga po. Tapos po pinalagyan po niya ng atswiti yung tiyan ko, 3 araw po. Haba pong nakatapal yung atswiti sa tiyan ko, nararamdaman ko po na para pong may umaagos na tubig. Sabi ko po sa Inda ko, sabi ko, Inda, bakit yung tiyan ko parang basa, umaagos ang tubig? Sabi ko, tapos nakaamoy po ako nung bulaklak na kaamoy po ni Apo. Tumingala po ako, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Maraming salamat po sapagkat hanggang sa huli, hindi mo po ako pinababayaan. Pagamat di man po ako nakakarating sa iyong dambana. Subalit, hanggang dito sa tahanan, patuloy at patuloy mo akong ginagabayan. Hanggang po sa sumakit po yung tiyan ko.
October 25 po, nasa ospital po ako. Ayaw po sumakit nung nasa ospital na po ako, ayaw na pong milab ng tiyan ko. Naalala ko po yung nakita kong Divine Mercy po doon sa Karpan. May nakita po akong himaya na Divine Mercy. Di man po ako umiri, subalit napakabuti po ng Ama, kahit po na sinabi po ng doktor na transfer na ako sa Malolos at cesarean nga daw po dahil daw po yung baby ayaw nga daw po lumabas dahil sobra laki, tapos sobra daw po yung tubig. Nakita po nung isang komodrona yung baby ko po kusa po lumalabas. Kaya sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Dahil, totoo nga po yung sinasabi nila na pagka nanahan ka sa kanyang salita, nanampalataya ka ng lubos, siya ang bahala sa'yo, siya halatang mangunguna sa'yo, at paiubaya mo sa kanya ng buong buo. Walang imposible, lahat po magaganap. Bagamat di ko man po kasama ngayon yung aking baby, dahil nga po binabanyusan po itong aking anak. Alam ko kahit po na iniiwanan ko, pinapatnubayan po siya ng Ama, sapagkat isa po siyang blessing sa amin. At alam ko po na sa pagbabanyos po ng aking anak, alam ko isang kaparaanan ito at meron pa siyang nais ipasilay sa akin, sapagkat unang banyos pa lang po, tinugon na po sa akin ng Ama. Hindi man po ako tuwirang nagtanong sa kanya, subalit kahapon lang pong nagmensahe ang mahal na Apo. Pinabatid na po niya sa akin kung ano at dapat ko pang malaman at kaukulan na igagawad niya po sa akin. Kaya pinapaubaya ko po sa iyo lahat, Ama, kung ano man po ang nais mo. Buong puso ko po tatanggapin. Yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito. At tabayanan mo po ako. Huwag mo po akong pababayaan. Lahat po ng ito'y hinihiling ko sa pangalan ng anak mo, si Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid sa iyong napakagandang pagbabahagi. Alam nyo, mahal na kapatid, ang sino man sa kanya'y nananalig at sumasampalataya, kailanman ay di pababayaan ng ating Diyos Amang Dakila. Bagamat hindi niya po naibahagi ang naging kaganapan po sa bata niyang kasama dito sa harapan. Isa po siya dating pasyente. Mayroon na po marahil 2 taon ang nakararaan ngayon. Nang dalim po rito ang batang yaan ay wala na pong malay tao. Subalit sa kaparaanan ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Amang Dakila, sa pamamagitan ng taong kinalugdan niya, Apo Kunching, at ilan sa mga alagad, ang bata po ay nagkaroon muli ng buhay. Mahal na kapatid, ang lahat ng biyaya na hilingin mo sa ating Panginoon, basta rin lang tapat ang iyong pananalig at pananampalataya, hindi ka bababayaan sa tuwina. Kaya mahal na kapatid, ipatuloy mo ang iyong pananampalataya at sa tuwina huwag ka man lulupaypay. Ipaglaban mo kung ano man ang sinasabi ng ibang tao, pakinggan mo sa kabila, parabasin mo sa isa. At sa halip na ikaw magalit, ipanalangin mo sila na harinawa, isa sila sa makalapit sa ating Panginoon at sa ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin upang isang awitin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Pilar.
Bigla po akong, pasensya na po, nasa labas lang ako at may kausap. Purihin. Tulutan na ako ay mag-alay ng isang awitin para po sa inyong lahat. Grant me strength, grant me compassion, that I may be there is peace I can evade. What there are yours, I can refuse.
Wala akong narinig na more. Pero kahit wala, isa pang pamaskong handog. Diyan ba si Tita? Tita Nene? Tita Nene? Holy night. Merry Christmas po. Nawa po maramdaman nyo ang diwa ng Pasko sa bawat sandali ng ating buhay. Amen po ba? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining till he appeared and the soul fell its woe. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. For Zion is, oh, hear the angel voices of the born when Christ was born. Oh, the holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul fell its woe. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. For Zion is, oh, hear the angel voices of the born when Christ was born. Oh, the born, the born. Salamat po. Merry Christmas.
Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang awitin pangmasko. Susunod po natin, ang susunod pong tatawagin upang muli magbahagi. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na katulad nga po sa tuwin ay nasasabi kong pinaghuhugutan ko po ng lakas sa aking pananalig at panampalataya ang ating pong kapatid na si Mami Marisa. Isa nga pong palakpak na para sa ating Panginoon. Salamat po, Ama, muli sa araw na ito. Ako'y tinawagan mo upang maghayag ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan at walang hanggang mong pagmamahal. Na sa oras na ito, Ama, naririto ang mga anak mo, nawa ang lahat ay makadama na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa katawan namin mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakadakila ng ating Panginoon. Siyempre, sabi ko kay Mami Beth, nagmamadala akong bumaba. Hindi naman niya ako nakita, pero nakita po ako ng Espiritu na gusto ko po magbahagi. Kaya sabi ko, siyempre, Mami Beth, tinawag ako ni kapatid na Lando. Alam niyo po, ilang araw na rin po na hindi ako nakapagbahagi, subalit sa araw na ito, sadyang hindi kayang itago ng kagalakan ng aking puso ang bawat kaganapan na dulot ng Panginoon ngayong malapit na ang Pasko. Amen po ba yun? Nawa po kayong lahat ay makadama rin po ng kagalakan na aming nadarama na sa bawat araw ay walang pagkasawa na paglingkuran ng ating Diyos. At sa bawat araw na paglilingkod, doon ko po higit nararamdaman na hindi ako nag-iisa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? 3 araw ko na pong nararamdaman itong aking likod na mula sa paypay pababa, nahihirapan akong huminga. Subalit sa bawat nararamdaman ko sa aking katawan, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko ito inaangkin na karamdaman, kundi ito ay kaparaanan lang, daan ng panahon na binibigyan ko po ng positibong pagninilay na baka sa sobrang pagod o kasipagan, minsan nawawala na rin po sa align yung aking katawan. Subalit kanina po, talaga pong napakasakit na sabi ko sa Panginoon, Ama, siguro may kasalanan na naman ako sa iyo. Bakit pinadadama mo sa akin itong sakit na to? Alam niyo po, napakasimple lang na hindi naman sa lahat ng panahon kaya ka nagkakaroon ng pagkakasakit o karamdaman dahil may kasalanan ka. Minsan, yung kalabisan mo rin sa paggamit ng iyong katawang lupa. Amen po ba yun? Na wala na sa oras, gumagawa ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang kanina po, talaga pong napakasakit. Unahan dito sa kaliwa, tapos lumipat po sa kanan. Sabi ko kay kapatid na Pearl, pinalaya nga po sa aking paglaki ng tiyan. Eto na naman po ako, sabi ko, masakit yung aking likod, nahirapan akong huminga. Subalit sa bawat paghakbang ko, hindi ako maaaring tumigil na hindi ako humakbang. Sapagkat sa bawat paghakbang ko, inaangkin ko po na ano man ang bara dito sa may paypay na ito pababa sa balakang, alam ko po na may pupush po yun sa pamamagitan ng exercise. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At habang kanina po ako ay nagninilay, sabi ko nga po sa inyo, bawat araw, napakahalaga po sa isang katauhan yung pagninilay na masusuri niyo po kung gaano kadakila ang Diyos sa pamamagitan ng pagninilay. Nasabi ko nga sa aking sarili, Ama, matatapos na naman po ang taon at sa paglilingkod sa iyo, buong kagalakan na sa tuwin ay aming nadarama na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran at sa napakapayak na buhay na ipinagkaloob mo sa amin, nararamdaman namin lahat ng mga lingkod na matapat sa iyo na higit pa kami sa isang mayaman sapagkat kasama ka namin. Buhay po ba ang Diyos? At ito po ang pagninilay na aking na suri sa aking sarili na sadya po talaga pa lang hindi dapat magreklamo ang tao. Amen po ba yun? Bakit po? Nang isinilang po ang ating Panginoon, ito po yung dinatal sa aking kaisipan, anak, hindi lamang kaligtasan ng inyong kaluluwa, ang layo ng ating Ama, bakit ibinigay niya po ang bugtong na anak. Amen po ba yun? Magsuri po kayo, maging kayo, at higit po akong lalong nagpupunyagi sa puso ko, na sadyang kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, ang buong pagkatao,
sadyang wala kang hirap na mararamdaman, kundi sa bawat araw ay galak, sapagkat alam mo na hindi ikaw ang gumaganap sa sarili mo, kundi may kasama ka na hindi mo nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po ang tinuran sa aking kaisipan, anak. Kung ang lahat lamang ng nilalang ay nakadadama na ako'y Diyos na buhay, hindi man ako nasisilayan, hindi man ako nayayapos, subalit binigyan ko kayo ng puso upang kayo makadama. At binigyan ko kayo ng isip upang maisilid sa inyo ang tama. Amen po ba yun? At habang ako'y nakapikit, lalo po akong talaga pong yung kabog ng aking dibdib sa galak ay hindi umawari at tinuran pa ng Ama. Hindi lamang kaligtasan ang layon ko sa tao, kaya ibinigay ko ang bugtong na anak, kundi isang pagpapatunay ng ating Ama na mula pagkabata na tayo isinilang, mayroon na po tayong kakambal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang kakambal natin? Si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. At yun po ang aking nadarama, na kung dadamhin po pala ng bawat isa, na ang ating Panginoon simula nang iminulat sa ang ating mga mata, sinilang tayo sa mundo, hindi tayo nag-iisa. Amen? Kundi may nauna na inalay ang ating Panginoon upang ang lahat ng tatahakin natin sa mundong pahiram niya ay hindi tayo nag-iisa. Buhay pa ba ang Diyos? At yun po ay isa ako sa nakadadama, na sabi ko nga sa aking puso, Ama, salamat sa iyo at nang dahil sa gawaing itinindig mo sa dakong paligid na ito, na may ginamit kang isang apo kuntsing sa aming mga buhay, na iulat mo sa amin ang maliwanag sa pamamagitan ng iyong mga aral, na salamat sa Kanya at hindi kami naging bingi sa Kanyang panawagan sa iba't ibang kaparaanan bilang mga hinirang, mga alagad na naturingan, mga kap na sa tuwina ay nag-aalis sa dakong ito, at maging kayo. Hindi kami nagigbingi sa Kanyang panawagan na sa dakong ito naihakbang ang aming mga paa upang ang alay ng ating Panginoon ay hindi mabaliwala. Buhay pa ba ang Diyos? At isa po ako sa buhay na patotoo sa aking nadarama na hindi lang kaligtasan ang layo ng Diyos, kundi kagaanan ng iyong buhay. Amen po ba yun? Buhay pa ba ang Diyos? Na kapag may nararamdaman po pala kayo, nakaramdaman sa inyong katawan, huwag kayong manimdim. Sapagkat yung kakambal nyo, nang isinilang kayo, ang liwanag ng Espiritu Santo ay nakadadama din kung ano yung nararamdaman nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kung nahihirapan kayo dahil wala kayong salapi at malapit na ang Pasko, huwag kayong manimdim. Sapagkat ang kasama ninyo na tunay na liwanag ay nakadadama din. Buhay mo ba ang Diyos? At yan po ang napakalakas na tinig na sabi ko nga, Ama, kung ngayon lang ay mabubuksan ang puso ko sa nararamdaman ko sa iyo, sobrang galak ng aking puso sa pagtupad sa iyong kalooban na sa paningin man ng tao ay payak na uri ng nilalang, subalit ng dahil kami iyong tinawagan bilang mga alagad na naturingan sa pamamagitan ni Apo Kunching, kami nagkaroon ng halaga dahil ikaw ang aming pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po pala ang pinakamahalaga, na ang pasubali ng ating Ama, kapag ikaw pinakamaliit man na ginagampanan mo sa buhay mo, huwag kayong lumuha. Okay lang na lumuha kayo sa galak. Okay lang na lumuha kayo kung manaka-naka man ay yung kagalakan nyo ay hindi nyo naibigay at nalumuha kayo sa galak pa rin. Subalit huwag po kayong luluha na nagagalit kayo sa Diyos. Huwag kayong luluha na sisisihin nyo ang Diyos. Huwag kayong luluha na pinahihirapan kayo ng Diyos, kundi ang lahat na nasa ng ating Panginoon mula sa simula nang tayo'y namulat ang mata na isilang sa mundo, kaakibat na natin ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang aking nadarama sa oras na ito, na sabi ko nga po sa inyo, parang kailan lang, Pasko na naman, na sa unang buhay, aalalahanin mo, wala kang ganito, wala kang ganito, wala kang gayon. Subalit lang dahil ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, lahat ng gusto mo, kapag karapatan mo na tanggapin na hindi ka mawawalay sa Kanya, walang kabog-kabog na hindi niya ibibigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, kayong lahat din po na may mga karamdaman, kayo po na may mga dinadala, kayo po na may mga pinapasan, iba't iba lang ang antas ng mga problema na tinatawag ng tao ang pinagkakaloob sa bawat isa. Subalit yun ay kaparaanan lang upang sa pamamagitan ng ating nararamdaman, katawan man yan, bilang katawang lupa na sakit,
o dili kaya'y kawalan mo bilang isang tao, o dili kaya'y pinapasan mo dahil ang dami mong dinadala. Lahat yan ay dadaanan nating lahat. Walang exemption. Amen po ba yun? At hintayin po natin na ang paglaya ay ibibigay sa tuwina ng ating Panginoon sapagkat mayroon tayong kasama at hindi pahihintulutan ng ating Ama na masilayan si Kristo na nahihirapan ang kanyang anak sa pamamagitan din ng kanyang anak sa lupa kapag tinanggap siya ng totoo, hindi habang panahon ay dusa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po kayong lahat gayon din sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras ng pagtupad sa dakong ito, sabi ko nga sa tuwina kay Mami Beth, napakasimple lang ng buhay mo. Napakasimple lang kung paano mo tinatanggap ang buhay mo. Sabi ko sa kanya, kapag nakatabi ako sa kanya, ano pang hihingin mo? Napakaswerte mo sa mga anak mo. Mami, inano kita ha? Hinihingi ko po yung gusto ko po siyang gawing sample. Hindi para iangat ang pangalan niya. Pinagnilayan ko po sa kanyang kasimplihan. Diyan lang sa tabi nakaupo. Ang kanyang mga anak stable. Ang kanyang pamilya buo. Lahat po. Kumbaga, ito'y sinambit ko sa inyo upang isampol na sa kataasan ng kanyang pagkatao sa unang buhay, nagawa po niya isuko sa ating Panginoon hanggang baba dahil nasilayan po niya na ang Panginoon ay wala sa taas ng piramid ng buhay niya, kundi na sa baba. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, sample lang po yun ha. Marami pa po dyan, mga alagad. Mga may pinagtapusan, may mga salapi sila, mga kasama namin alagad, mga kap, at marami pa. Subalit dahil po sa kalooban ng Ama, na kaming lahat ay nagkaroon ng isang pandama sa Diyos na naghanap sa amin. Ang Diyos ang humanap sa amin. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Nasabi ng Panginoon, anak, eto ka, dito ka sa lugar nito. Eto ka, dito ka sa lugar nito. Tanungin niyo po sila. Dahil doon, siguro naman, ilan sa amin, marami na rin po kami nasamahan ng mga organisasyon. Subalit naroon po yung kaukulan na sabi ng Panginoon, anak, hindi ka siguro mananahan dyan. Kaya pinili po niya ang dakong ito upang lahat kami ay tipunin sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Makiisa po kayo sa kagalakan ng Diyos. Amen po ba yun? Makiisa tayo lahat sa kagalakan ng ating Panginoon. Ang paggunita ng Pasko, na wala namang nakapatid talaga na isinilang siya ng December 25. Subalit, doon sa kaukulan na yon na paggunita po natin, alalahanin po natin sa tuwina ng ating Panginoon ay kasakasama po natin anumang uri ng buhay ang ating tinatahak sa sanlibutan. Amen po ba yun? Huwag tayong malumbay, huwag tayong manimdim, huwag tayong magdurusa, bagkos kung paano sa dakong ito'y pinakikilala ang buhay na Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, bilang ginagamit ang banal na Espiritu na sa bawat araw ay naghahasik ng salita. Kampin po natin lahat ito at ang kanyang salita ay walang pagkabula. Nawa po kayong lahat sa darating na Pasko, ang tunay na pag-ibig ng Diyos na ibinaba sa ating lahat ay inyong maramdaman sapagkat kailanman ang ating Ama at ang Anak ay hindi nawalay sa sanlibutan, bagkos hanggang sa mga oras na ito ay kapiling po natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Maraming salamat po, Ma'am Marisa, sa nakapagandang pagbabahagi. Harinawa po ang lahat ng pinahagi sa atin ng ating kapatid na Marisa. Harinawa po ay magbigay karagdagan sa ating buhay panampalataya. Maraming salamat po. Ang lahat po ng inayayahan tumayo upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.